Isang dalagang mangangalakal ang naglalakad sa ilalim ng nakakapasong sikat ng araw. Bigla, isang tiwaling pulis ang dumura sa kanyang harapan, itinulak siya, at sinunog pa ang mga bote ng plastik na buong hirap niyang inipon. Napigil ng mga tao sa paligid ang kanilang paghinga, sa pag-aakalang ito na ang katapusan ng kwento ng isang kaawa-awang nilalang. Ngunit nagulantang ang lahat nang bigla siyang lumaban, hindi sa pamamagitan ng salita, kundi sa mga mabilis na kilos, mga kamay na sanay sa pakikipaglaban, at isang tapang na hindi inaasahan. Ginulpi niya ang mga tiwaling pulis hanggang sa sila iduguan at walang kalaban-laban, bago sila isa-isang iginapos sa gitna ng kalsada. Sino nga ba talaga siya? Ang araw ay nasa tapat na ng kalangitan, binabaha ang lungsod ng init na tumatago sa balat. Ang langit ay bughaw na walang bahid ng ulap, na para bang ang kalikasan mismo ay tahimik na nanonood sa kawalang katarungang madalas maganap sa mga lansangan. Ang mainit na hangin ay nanginginig sa ibabaw ng aspalto, na nagiging sanhi upang ang mga anino ng mga tao ay magmistulang gumagalaw na ilusyon. Ang mga mamamayan ay naglalakad ng mabilis, nakayuko, ayaw magtagal sa labas. Ang hangin sa tanghali na dapat sanay presko ay tila baga nakakasakal, dala ang alikabok at isang di makitang tensyon. Sa isang sulok ng kalsada, isang matandang babae ang nagmamadaling tumawid habang mahigpit na yakap ang kanyang bayong. Ang mga kabataan ay umiiwas sa pangunahing sangandaan, pinipili ang mga eskinita kahit pa mas malayo. Ang tunog ng mga busina ay madalang na para bang lahat ay takot na makatawag ng pansin. Sa gitna ng nakakabinging katahimikan at bigat ng paligid, mayroong isang bagay na kakaiba. Isang misyon ang malapit ng magsimula. Ang lungsod na ito ay nangangailangan ng isang taong mailakas ng loob na tumingin ng malapitan, hindi lamang mula sa malayo. At sa araw na iyon, sa ilalim ng parehong nakakapasong araw, isang dalaga ang naghahandang maging mga matang hindi nakikita. Alam niya na ang tanghaling ito ang magtatakda kung may lugar pa ba ang katarungan sa mga lansangang ito. Kahit ang mga anino ay takot tumayo ng tuwid. Ngunit susubukan niya. Nakatayo si Maya sa harap ng isang maliit na salamin na ang ibabaw ay nagsisimula ng matuklap. 23 taong gulang pa lamang siya, ngunit ang kanyang mga mata ay nagtataglay ng isang kapanatagan na hindi karaniwan para sa kanyang edad. Tinitigan niya ang kanyang refleksyon, pagkatapos ay dahan-dahang pinunasan ang kanyang mukha ng isang maruming basahan hanggang sa ang kanyang balat ay magmukhang tuyot at maalikabok. Kung masyado akong malinis, hindi sila maniniwala, bulong niya sa sarili. Ang kanyang mahabang buhok ay itinali ng walang kaayusan. Ilang hibla ay sinadya niyang guluhin. Suot niya ang isang kupas na damit na kulay abo, punit sa siko, na may mga mansa na sinadya niyang gawin kagabi. Sa ibabaw ng kanyang kama, isang malaking sako na puno ng mga basyong bote ang nakahanda na. Sinuri niya ang bulsa ng kanyang pantalon. Ang maliit na baril ay naroon pa rin sa kinalalagyan nito, nakatago, ngunit handang gamitin. Huminga siya ng malalim, saka isinukbit ang sako sa kanyang balikat. Hindi ako isang mangangalakal, bulong niya. Pero ngayong araw, kailangan kong maging ang nag-iisang mailakas ng loob na maglakad sa gitna nila. Pagkatapos ay lumabas na siya, iniwan ang salamin na ngayon ay sumasalamin na lamang sa isang walang laman na silid. Suot niya ang mga damit na kupas at marumi. Ang buhok niya ay ginulo, ang mukha ay sinadyang pahira ng alikabok. Bawat detalye ng kanyang anyo ay maingat na inihanda. Hindi lamang ito pagbabalat kayo, kundi isang pagpapakumbinsi. Ang pantalon na masyadong maluwag, ang sapatos na butas sa dulo, maging ang mga kuko na sinadyang hindi linisin, lahat ng iyon ay bahagi ng kanyang papel. Alam ni Maya na isang maling galaw, isang tingin na masyadong matalas, ay maaaring sumira sa buong misyon. Ikinuskus niya ang lupa sa kanyang mga braso, upang magmukha itong magaspang at sunog sa araw. Ang amoy ng pawis at alikabok ay sinadyang ikapit sa kanyang damit upang walang sinuman ang maghinala. Nagpraktis siya sa harap ng salamin. Yumuko, bahagyang nagkuba, binago ang kanyang tindig upang maging mahina at nag-aalinlangan, kabaligtaran ng kanyang tunay na pagkatao. Kailangan kong maging isang anino, sabi niya sa kanyang isipan. Ang kanyang paghinga ay kalmado, ngunit ang kanyang puso ay mabilis ang tibok, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa matinding pagtuon. Tinitigan niya ang sariling mga mata sa huling pagkakataon, saka dahan-dahang tumango.
Sa sandaling iyon, si Maya, ang dalaga, ay naglaho. Ang natira na lamang ay isang hamak na mga ngalakal na walang halaga sa mata ng sinuman. Isang malaking sako na puno ng mga basyong bote ng plastik ang kanyang pasan-pasan. Ang sako ay hindi lamang isang props. Sa loob nito ay may nakasuksok na isang maliit na recording device at isang manipis ngunit matibay na lubid. Ang mga bote ay marahang kumakalampag sa bawat paghakbang niya. Isang tunog na karaniwan sa mga lansangan, hindi kahina-hinala. Ngunit sa ilalim ng mga bote, isang maliit na baril ang maayos na nakatago sa isang lihim na bulsa na espesyal na tinahi sa kanyang pantalon. Ang sandata ay hindi para gamitin ng basta-basta, kundi bilang huling pananggalang kapag ang karahasan ay hindi na maiiwasan. Inayos ni Maya ang kanyang mga hakbang, dahan-dahan, isinasabay ang ritmo ng kanyang paghinga upang hindi magmukhang kinakabahan. Naglakad siya sa tabi ng mga karinderya, nilampasan ang mga parking attendant na kabisado ang mukha ng bawat mga ngalakal sa lugar. Sa kabutihang palad, ang kanyang mukha ngayon ay masyado ng iba para makilala. Sa kanyang isipan, iisa lamang ang layunin, ang pangunahing sangandaan kung saan karaniwang nambibiktima ang mga tiwaling opisyal. Tinitigan niya ang daan sa unahan na may mga matang tila walang laman, ngunit sa loob nito, lahat ay sinusukat. Bawat hakbang ay naglalapit sa kanya sa sentro ng krimen na matagal nang nagtatago sa likod ng uniforme. At sa araw na ito, sisiguraduhin ni Maya na ang unipormeng iyon ay hindi na magiging kalasag. Sa ilalim ng kupas na tela, nakasuksok ang maliit na baril na nakatago sa lihim na bulsa ng kanyang pantalon. Ang sandata ay hindi simbolo ng karahasan, kundi isang huling garantiya kapag ang batas ay hindi na kayang magprotekta. Walang balak si Maya na gamitin ito para mamaril, ngunit ang pagkakaroon nito ay nagbibigay sa kanya ng katiyakan. Hindi siya mag-iisa kung ang misyon na ito ay mauwi sa isang labanan. Inulit niya sa kanyang isipan ang mga emergency procedure. Hilahin ang gatilyo lamang kung ang buhay ay nasa direktang panganib at pagkatapos lamang ng isang babala. Paminsan-minsan ay hinahawakan niya ang bulsang iyon, hindi dahil sa kaba, kundi upang tiyakin na ang sandata ay nananatili sa lugar nito. Alam niya na sa mundong ito na puno ng pagkukunwari, ang tiwala sa sarili ang tanging bagay na hindi maaaring agawin. Ang kanyang mga hakbang ay matatag, kahit na ang kanyang mga binti ay tila mabigat sa pagpasa ng sako at ng misyong dala niya. Ang mainit na hangin ay humahampas sa kanyang mukha. Ngunit ang pawis na dumadaloy ay hindi tanda ng kahinaan. Ito ay tanda na siya ay tunay na buhay, tunay na naroroon. Sa katahimikan, nangako siya sa kanyang sarili. Ngayong araw, ang katotohanan ay maglalakad sa katanghalian. Kahit na kailangan nitong magpanggap bilang basura. Si Maya ay tumanggap ng isang lihim na gawain mula sa kanyang commander upang subaybayan ang mga tiwaling pulis na madalas mangikil sa mga mamamayan sa lansangan. Malinaw ang mga tagubilin. Magmasid, mangolekta ng ebidensya, at huwag kumilos maliban kung nasa isang emergency. Ngunit alam ni Maya, minsan ang emergency ay isinisilang hindi mula sa banta ng armas, kundi mula sa kawalan ng magawa ng mga taong patuloy na inaabuso. Nabasa na niya ang mga ulat ng mga biktima, mga maliliit na negosyante na nawalan ng kalahati ng kanilang kita, mga ina na napilitang ibigay ang pera para sa baon ng kanilang mga anak, mga tricycle driver na ang mga sasakyan ay kinumpiska ng walang dahilan. Lahat ay nangyayari sa sikat ng araw, sa ilalim ng parehong araw na ngayon ay sumusunog sa kanyang likod. Minsan nang sinabi ng kanyang commander, maaaring ikaw lamang ang makakapasok ng hindi pinaghihinalaan. At sino nga ba ang maghihinala sa isang mga ngalakal? Hinawakan niya ang maliit na RP sa kanyang tainga, tinitiyak na aktibo pa rin ang komunikasyon. Ngunit sa pagkakataong ito, alam niyang kailangan niyang umasa sa kanyang instinct higit pa sa utos. Ang misyong ito ay hindi lamang tungkol sa paghuli sa mga salarin, kundi sa pagbabalik ng pakiramdam ng seguridad sa mga mamamayan na matagal nang nabubuhay sa tahimik na takot. Naglakad si Maya sa bangketa, nakihalubilo sa dami ng tao sa lungsod, na para bang isa talaga siyang mangangalakal. Ang kanyang mga paa na nakasuot lamang ng maruruming tsinelas ay tumatapak sa alikabok at maliliit na basura. Ang kanyang mga hakbang ay mabagal ngunit tiyak. Sinadya niyang huminto sa isang basurahan sa gilid ng daan, hinalukay ang laman nito gamit ang isang lumang patpat na kahoy, naghahanap ng mga bote ng plastik na para bang iyon lamang ang mahalaga sa kanya.
Ang kanyang mukha ay hindi lumingon sa kaliwa o kanan. Ang kanyang mga mata ay laging nakatuon sa lupa. Isang perpektong postura upang hindi mapansin. Nilampasan siya ng mga naglalako nang hindi man lang siya binati. Ang mga trooper ng tricycle ay hindi nag-alok ng sakay, maging ang mga asong kalye ay hindi tumahol. Siya ay naging bahagi na ng tanawin ng lungsod. Hindi nakikita, hindi naririnig, walang halaga. Ngunit sa likod ng anyong walang magawa, ang kanyang isipan ay mabilis na nagtatrabaho. Tandaan ang bawat mukha, bawat kahina-hinalang galaw, bawat sulok ng kalsada na maaaring maging takasan. Alam niya na habang lalo siyang nagmumukhang hindi mapanganib, mas malaki ang kanyang pagkakataon na makalapit sa pugad ng mga ahas. Ang kanyang tingin ay matalas ngunit kalmado. Puno ng pag-iingat, ngunit hindi nagpapakita ng anumang hinala. Sa likod ng mga talukap ng matang tila pagod, ang kanyang mga mata ay patuloy na sinusuri ang paligid. Ang mga sasakyang humihinto ng masyadong matagal, ang grupo ng mga kabataan na nagmamasid mula sa malayo, maging ang mga pulis na nagpapatrolya na dumadaan na may masyadong kampanting kilos. Hindi siya kailanman tumingin ng direkta sa kanyang target. Iyon ay magiging isang malaking pagkakamali. Sa halip, tinitingnan niya sila mula sa likod ng anino ng kanyang kupas na sombrero, mula sa sulok ng kanyang mga matang kasing talas ng agila. Ang kanyang paghinga ay regular, ang kanyang puso ay matatag. Ang maraming taon ng pagsasanay ay nagturo sa kanya na kontrolin ang kanyang katawan kahit na nasa ilalim ng matinding presyon. Huwag magmadali, bulong ng isang tinig sa kanyang isipan. Hayaan silang maging komportable sa mundo ng kanilang mga kasinungalingan. Napangiti siya ng bahagya sa kanyang isipan, hindi dahil sa saya, kundi dahil sigurado siyang hindi namamalaya ng mga tiwaling iyon na ang pinakamalaking panganib ay hindi nagmumula sa uniforme ng kalaban, kundi mula sa isang babae na hindi man lang nila itinuturing na tao. At sa tanghaling ito, matututunan nila kung gaano kalaki ang kanilang pagkakamali sa pagmamaliit sa isang tao, base lamang sa kanyang anyo. Sa pangunahing sangandaan ng lungsod, nakita niya mula sa malayo ang 7 taong nakasuot ng uniforme ng pulis. Nakatayo sila sa gitna ng kalsada na parang mga hari, hinaharangan ang daloy ng trapiko ng may pagmamataas. Isa sa kanila ang nakatayo sa pinakaharap, nakausli ang dibdib, mga kamay sa baywang. Habang ang iba ay abala sa pagsuri ng mga sasakyan ng may magaspang na kilos. Walang karatulan ng checkpoint, walang opisyal na ilaw na umiikot, lalo na ang isang mission order na nakapaskil. Tanging mga malalaking katawan na ginagamit ang kulay ng uniforme para manakot. Si Maya, sa likod ng isang poste ng kuryente na mainit sa sikat ng araw, ay nagkunwaring nagkakalkal habang pinagmamasdan ang kanilang direksyon. Binilang niya sila, 7 tao, eksakto tulad ng nasa ulat ng intelligence. Lahat sila ay may parehong tsapa. Ngunit wala ni isa sa kanila ang nagpapakita ng karangalan na dapat sana ikaakibat ng uniformeng iyon. Hindi sila mga tagapagpatupad ng batas. Sila ay mga magnanakaw na umuupa sa otoridad ng estado. Naglagay sila ng isang biglaang checkpoint nang walang anumang opisyal na pahintulot, hinaharangan ang kalsada ayon sa kanilang kagustuhan. Ilang mga motorsiklo ang napilitang huminto. Ang kanilang mga mukha ay agad na namutla nang makita ang grupo. Nang hindi na kailangang utusan, isang binatilyo ang nag-abot ng isang manipis na sobre sa kamay ng pinakamatangkad na pulis. Isang matandang babae sa likod niya ay nagmamadaling naglabas ng mga barya mula sa kanyang sira-sirang pitaka at ibinigay ito habang nakayuko. Walang protesta, walang tanong, tanging pagsunod na nagmula sa takot na matagal nang nakaugat. Hinigpitan ni Maya ang hawak sa kanyang patpat. Alam niyang ito ang kasukdulan ng krimen na matagal nang nakatago. Hindi lamang ito simpleng panghihingi ng pera, kundi ang pagtatanim ng paniniwala sa mga tao na ang batas ay isang bagay na maaaring bilhin. Ang usok mula sa mga tambutso na may halong alikabok ay lumilipad, ngunit ang pinakamasakit sa lahat ay hindi ang hangin, kundi ang kawalang katarungang hayagang nangyayari sa ilalim ng sikat ng araw. At sa gitna ng lahat ng ito, alam ni Maya na dumating na ang oras para maglakad siya at lampasan sila. Hindi bilang isang biktima, kundi bilang isang saksi na hindi maaaring patahimikin. Ilang mga nagmumotorsiklo ang huminto at tahimik na nag-abot ng pera sa mga tiwaling opisyal. Walang salita, tanging mabilis na pagkilos ng mga kamay na nagsasalubong. Isang nagbibigay, isang tumatanggap.
Tulad ng isang transaksyon sa black market na naging pang-araw-araw na ritual. Isang batang ina ang nag-abot ng pera na nanginginig ang kamay. Ang kanyang mga mata ay nakatingin sa maliit na bata na natutulog sa likuran. Na para bang sinasabi, ginagawa ko ito para sa iyo. Tinanggap ng pulis ang pera ng walang pasasalamat, ni isang tingin man lang. Para sa kanila, hindi iyon suhol, iyon ay isang buwis na nararapat mula sa mga mahihinang mamamayan para sa mga hari ng lansangan. Pinagmasdan ni Maya ang lahat mula sa likod ng isang maliit na tumpok ng basura na kadarating pa lamang niyang naipon. Sumisikip ang kanyang dibdib, ngunit hindi niya ginalaw ni isang hibla ng kanyang buhok. Alam niyang ang emosyon ay dapat ilibing ng malalim. Ngayon ay hindi oras para magalit, kundi para tandaan. Bawat mukha ng biktima, bawat galaw ng kamay na sumusuko ay magiging saksi sa isang ulat na hindi maaaring pasinungalingan mamaya. Maingat na nagmasid si Maya. Ang kanilang mga kilos ay magaspang. Ang kanilang tono ng pananalita ay nananakot at ang mga mamamayan ay halatang takot. Isa sa mga opisyal ay marahang itinulak ang balikat ng isang trooper ng tricycle. Hindi dahil sa pagkakamali, kundi para lamang ipakita ang kapangyarihan. Ang iba ay malakas na tumawa, ang kanilang mga boses ay gumugulo sa katahimikan ng tanghali. Sila ay nagsasalita gamit ang mayabang na wika ng katawan. Ang baba ay nakataas, ang dibdib ay nakausli, ang mga binti ay sinadyang ibuka ng malapad, na para bang ang kalsada ay kanilang pribadong pag-aari. Walang pakialam sa batas, lalo na sa kahihiyan. Nakita ni Maya ang isang matandang lalaki na pinilit bumaba mula sa kanyang bisikleta, pinilit buksan ang kanyang maliit na bag na naglalaman ng gamot at pagkatapos ay ininsulto dahil lamang sa wala siyang dagdag na pera. Sa mga mata ng matanda, nakita ni Maya ang isang malalim na pagwawalang kibo, hindi pagod, kundi isang kawalan ng pag-asa na matagal nang nakaugat. Iyon ang pinakamasakit sa kanya. Hindi ang karahasan, kundi ang pagkasanay ng lipunan na tanggapin ito. Sa katahimikan, nangako siya, ngayong araw, lahat ng ito ay magwawakas, hindi sa pamamagitan ng sigaw, kundi sa isang kilos na hindi maaaring baliwalain. Sinadya niyang maglakad at lampasan ang checkpoint, nagkukunwaring walang alam. Ang kanyang mga hakbang ay mabagal, ang kanyang katawan ay bahagyang nakakuba. Ang sako sa kanyang likod ay kumakalampag sa bawat galaw. Nilampasan niya isa-isa ang mga nakahintong motor, nilampasan ang mga mamamayang nakayuko, at pagkatapos ay naglakad mismo sa gitna ng linya ng checkpoint, isang lugar na karaniwang iniiwasan ng lahat. Ang kanyang paghinga ay kalmado, ngunit ang buong katawan niya ay alerto. Alam niyang ito ang pinakapanganib na punto. Sa sandaling pumasok siya sa kanilang teritoryo, ang instinct ng mga mandaragit na opisyal ay magiging aktibo. Ngunit iyon mismo ang kailangan niya. Kailangan niyang painin sila ng hindi halata. Ang kanyang maliliit na mata ay patuloy na nakatingin sa lupa. Gayunpaman, naramdaman niya ang matatalim na tingin mula sa 7 pares ng mga mata na nagsimulang magmasid sa maruming anyo na naglakas loob na dumaan sa kanilang harapan. Ang hangin ay tila lalong uminit. Hindi lamang dahil sa araw, kundi dahil sa tensyon na nagsisimulang mamuo sa paligid ng sangandaan. At si Maya, kasama ang kanyang sako ng bote at ang sikreto sa kanyang bulsa, ay nagpatuloy sa paglakad na para bang walang mali sa mundo. Kahit na alam niyang lahat ay mali. Isa sa mga pulis, ang pinakamataba at pinakamagaspang, ay kumunot ang noo at dumura sa kanyang direksyon. Anong amoy to, peste? Huwag kang dadaan dito, pulubi. Ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw, sinabayan ng malakas na tawanan ng kanyang mga kasamahan. Ang dura ay tumama mismo sa harap ng tsinelas ni Maya, ngunit hindi siya huminto. Hindi man lang siya lumingon. Ang kanyang katawan ay patuloy na gumalaw ng dahan-dahan. Na para bang ang insulto ay isang ordinaryong hangin lamang na dumaan. Ngunit sa loob, bawat selula niya ay nanigas. Alam niyang ang pangungutya ay hindi lamang tungkol sa amoy. Ito ay ang kanilang paraan upang patunayan ang herarkiya. Sila ay nasa itaas, ang mga tao ay nasa ibaba, at ang mga mangangalakal na tulad niya ay hindi man lang karapat-dapat ituring na tao. Ang amoy ng pawis, alikabok at basura ay talagang nakakapit sa kanya. Ngunit alam niyang ang pinakamabahong amoy sa lugar na iyon ay nagmumula mismo sa kanilang mga uniforme. Ang amoy ng kawalang katarungan, kasakiman at pagtataksil sa sinumpaang tungkulin.
At kahit na siya ay tahimik, nagpasya na si Maya. Ang dura na iyon ay hindi magiging katapusan. Sasagutin niya ito, hindi sa pamamagitan ng salita, kundi sa isang tapang na hindi nila kayang isipin mula sa isang mangangalakal. Hindi umiwas si Maya. Huminto siya at tumingin ng diretso sa tiwaling opisyal. Ang kanyang maliit at marungis na katawan ay dahan-dahang tumuwid, tulad ng isang puno na sa wakas ay tumangging yumuko sa hangin. Ang kanyang mga mata na kanina ay mukhang pagod at walang magawa ay ngayon ay naglalabas ng isang matalas na tingin na bahagyang ikinagulat ng opisyal. Ang hangin sa paligid ng sangandaan ay tila huminto sa paggalaw. Ang mga mamamayan na kanina ay nakayuko ay nagsimulang mag-angat ng kanilang mga ulo, puno ng pag-usisa. Maging ang mga kasamahan ng matabang pulis ay tumigil sa pagtawa, nakaramdam ng isang bagay na kakaiba sa kilos ng dalagang mangangalakal. Hindi nagsasalita, ngunit ang kanyang tingin mismo ay isang pahayag. Nakikita ko kayo. Alam ko ang ginagawa ninyo. At hindi ako natatakot. Siya ay nakatayo sa gitna ng kalsada, sa ilalim ng sikat ng araw, walang proteksyon, walang nakikitang sandata, tanging may dangal na hindi nila kayang sirain. At sa katahimikang iyon, ang katapangan ay nagsimulang kumalat, dahan-dahan, mula sa isang pares ng mga mata patungo sa iba pa sa kanyang paligid. Sa isang mahinahon ngunit matatag na boses, sinabi niya na ang kanilang ginagawa ay malinaw na labag sa batas. Wala kayong mission order. Hindi ito checkpoint, ito ay pangingikil, sabi niya ng marahan, ngunit sapat na malakas para marinig ng lahat. Ang kanyang boses ay hindi nanginginig, hindi mapanghamon, tanging nagsasabi ng katotohanan na matagal nang ikinukubli ng takot ng mga mamamayan. Ang mukha ng pulis ay namula, hindi dahil sa hiya, kundi dahil sa galit na nasaktan ng tapang ng isang taong dapat sana itahimik. Sino ka ba sa akala mo? Ha, sigaw niya. Ang kanyang boses ay nanginginig. Hindi sumagot si Maya. Siya ay nanatiling nakatayo ng mahinahon. Na para bang alam niya na ang katotohanan ay hindi kailangang ipagtanggol ng sigaw, sapat na ang kanyang presensya. Sa kanyang paligid, ang mga mamamayan ay nagtinginan. Mayroong natatakot, mayroong nag-aalinlangan, ngunit mayroon ding nagsimulang unti-unting magtaas ng noo. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming buwan, isang tao ang naglakas loob na pangalanan ang krimen. At sa mga mata ni Maya, walang intensyong manalo, tanging determinasyon na gawing imposible para sa mga mali na magtago pa sa likod ng uniforme. Nagalit ang tiwaling pulis, itinuturing si Maya na isang hamak na mangangalakal na hindi alam ang kanyang lugar. Ang kanyang mukha ay namula, ang mga ugat sa kanyang lieg ay umumbok at ang kanyang mga mata ay nanliit sa galit. Basura ka! Ang lakas ng loob mong magsalita ng ganyan, sigaw niya habang humahakbang pasulong. Ang kanyang dibdib ay nakausli na para bang gusto niyang takpan ang buong katawan ni Maya ng kanyang anino. Tinitigan niya si Maya na parang isang insekto na naglakas loob na tumitig sa araw. Isang bagay na hindi dapat magkaroon ng tapang. Ang kanyang mga kasamahan ay tumawa, sumasali sa mga bastos na pangungutya, pinapalakas ang ilusyon ng kanilang kapangyarihan. Sigurado silang sapat na ang malakas na boses at pananakot para tumakbo ang maruming babaeng ito, tulad ng iba. Ngunit nanatili si Maya sa kanyang kinatatayuan. Hindi siya umurong ni isang hakbang. At ang kanyang kalmadong kilos ang lalong nagpaalab sa galit ng opisyal. Dahil sa harap ng kanyang mga mata, isang taong itinuturing na walang halaga ay tumatangging yumuko. Ininsulto niya si Maya, pinaalis, at sinipa pa ang kanyang sako. Ang kanyang bota ay tumama ng malakas sa sako ng mga bote, na naging sanhi upang ang mga ito ay kumalampag at magkalat sa kalsada. Ang ilan ay nabasag, ang mga piraso ay lumipad sa ibabaw ng mainit na aspalto. Umalis ka rito bago kita gawing tunay na basura, sigaw niya habang tinuturo ang mukha ni Maya gamit ang nanginginig na daliri. Ang tawanan ng kanyang mga kasamahan ay umalingaw-ngaw. Na para bang ito ay isang ordinaryong libangan lamang sa tanghali. Ang mga tao sa paligid ay napigil ang hininga. Mayroong muling yumuko, mayroong tumalikod. Ayaw maging saksi sa masamang mangyayari. Ngunit hindi kumurap si Maya. Tiningnan niya ang kanyang mga nagkalat na bote at dahan-dahang tumingin pabalik sa mga mata ng opisyal.
Sa kanyang katahimikan, sinusukat niya hindi kung gaano kalaki ang katawan ng kanyang kalaban, kundi kung gaano kalalim ang kabulukan na matagal na nilang itinatago. At sa sandaling iyon, alam niyang hindi sila titigil hanggat hindi siya tuluyang nayuyurakan. Ngunit alam din niya na ito na ang sandali para ang linyang iyon ay malampasan. Hindi dahil sa emosyon, kundi dahil ang katarungan ay hindi na maaaring maghintay pa. Hindi umurong si Maya. Humakbang siya pasulong at sinampal ang mukha ng opisyal ng may kontroladong lakas. Ang sampal ay hindi isang pagsabog ng galit, kundi isang matatag na pahayag na ang pananahimik ay hindi na isang opsyon. Ang tunog ng sampal ay nagpatigil sa tawanan ng mga pulis at nagpagulat sa mga mamamayan. Ang mukha ng pulis ay bahagyang tumagilid. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa hindi paniniwala. Sa buong buhay niya, sanay siyang manakot, hindi ang maparusahan. Hinawakan niya ang kanyang namumulang pisngi at tinitigan si Maya ng may mga matang puno ng pagkamuhi na may halong gulat. Naglakas loob kang sampalin ako, ungol niya. Ang kanyang boses ay nanginginig, hindi dahil sa takot, kundi dahil ang kanyang amor proprio na matagal nang itinayo sa takot ng iba ay gumuho sa isang sampal lamang. Hindi sumagot si Maya. Siya ay nanatiling nakatayo ng tuwid na may tingin na hindi natitinag, tulad ng isang batong buhay sa gitna ng bagyo na tumatangging mawasak. Ang 6 pang tiwaling opisyal ay agad na nagalit at sabay-sabay na sumugod kay Maya. Wala na silang pakialam sa kanyang anyo, wala na silang pakialam sa sinumang nanonood. Ang mahalaga ay maparusahan ang babaeng ito dahil sa paghamon sa kanilang otoridad. Isang suntok ang tumama sa kanyang balikat, isang sipa ang tumama sa kanyang hita, at isang magaspang na kamay ang humablot sa kanyang sako at inihagis ito sa hangin. Ang mga bote ay nagtilapon at nabasag sa aspalto, kumikinang sa ilalim ng araw na parang mga luhang salamin. Isa sa kanila ay naglabas pa ng pusporo at sinunog ang tumpok ng mga boteng buo pa. Isang maliit na apoy ang dumila sa plastik, naglalabas ng itim na usok na tumutusok sa ilong. Natumba si Maya ng isang beses ngunit muling bumangon. Hindi siya lumaban ng may emosyon, kundi ng may buong konsentrasyon. Umiiwas sa mga suntok, sinasangga ang mga sipa, pinoprotektahan ang kanyang ulo at dibdib. Sa gitna ng pambubugbog, nanatili siyang kalmado dahil alam niyang ang laban na ito ay hindi tungkol sa kung sino ang pinakamalakas, kundi kung sino ang pinakamatibay ang paniniwala sa katotohanan. At ang katotohanan, kahit na nagmula sa katawan ng isang mangangalakal, ay hindi matatalo ng 7 uniforme man. Sinipa nila siya, sinuntok, at sinunog pa ang mga bote sa loob ng kanyang sako, hanggang sa umitim ang usok. Ang nasusunog na plastik ay naglabas ng matapang na amoy na humalo sa alikabok ng kalsada, na lalong nagpasikip sa hangin sa paligid ng sangandaan. Isa sa mga opisyal ang tumapak sa likod ni Maya nang siya ay matumba, habang may mapanuyang tawa. Na para bang ninanamnam ang kanyang kapangyarihan sa isang marupok na katawan na naglakas loob na lumaban. Ngunit hindi umungol si Maya. Ang kanyang mga mata ay nanatiling bukas. Nakatuon sa mga kilos ng kanyang mga kalaban, tinatandaan ang bawat mukha, bawat mayabang na ekspresyon na ngayon ay nagiging kalupitan. Naramdaman niya ang sakit sa kanyang mga tadyang, mga galo sa kanyang pisngi, at ang init ng apoy na tumutusok sa balat. Ngunit wala sa mga sakit na iyon ang nagpasuko sa kanya. Sa halip, ang sakit ay nagpaalala sa kanya, ito ang halaga ng katarungan. At handa siyang bayaran ito mag-isa kung kinakailangan. Ang mga mamamayan sa paligid ay natahimik, puno ng takot. Ngunit mayroong nagsimulang mapansin ang katapangan ni Maya. Isang ina ang humila sa kanyang anak palapit, hindi para magtago, kundi para ipakita ang isang bagay. Tingnan mo, anak, may mga tao pa ring matapang. Isang naglalako ang nagbaba ng kanyang sombrero. Ang kanyang mga mata ay nagluluha, nalilito sa pagitan ng takot at pag-asa. Ilang kabataan na kanina ay nagre-record lamang gamit ang kanilang mga telepono ay ngayon ay huminto, hindi na makayanan ang panonood. Sa gitna ng ingay ng mga suntok at sigaw ng mga opisyal, isang maliit na katahimikan ang nagsimulang lumago sa pagitan ng mga manonood. Isang katahimikan na isinilang mula sa paggalang. Nasaksihan nila ang isang dalaga na nakasuot ng basahan na binubugbog ng 7 malalaking lalaki. Ngunit hindi siya humingi ng tawad, hindi umiyak, hindi tumakbo. At sa kanilang katahimikan, ang mga buto ng katapangan ay dahan-dahang tumubo.
Kahit na natumba si Maya sa pangalawang pagkakataon, walang sinumang nangahas na sabihing talo na siya. Dahil ang isang kaluluwang ayaw yumuko ay hindi kailanman tunay na natutumba. Sa mabilis at sanay na mga kilos, iniiwasan ni Maya ang mga brutal na atake. Ang kanyang katawan na tila marupok ay biglang naging maliksi. Bawat kalamnan ay gumagalaw ng may mataas na katumpakan. Sinasangga niya ang mga suntok gamit ang sanay na braso. Iniiwasan ang mga sipa sa pamamagitan ng maliit na pag-ikot at pagkatapos ay dumudula sa blind side ng isa sa mga sumusugod. Ang martial arts na matagal niyang pinag-aralan ay hindi para sa pagpapasikat, kundi para sa pagtatanggol at ngayon para protektahan ang katotohanan. Hindi siya unang umaatake, tanging gumaganti kapag inaatake, at bawat kilos niya ay puno ng kontrol. Kahit sa gitna ng pag-atake ng 7 tao, ang kanyang paghinga ay nanatiling matatag, ang kanyang isipan ay malinaw. Alam niyang ang karahasan na walang kontrol ay gagawin siyang kasing sama nila. Ngunit ang lakas na ginagabayan ng prinsipyo, iyon ay katarungang kumikilos. At si Maya, kahit na puno ng alikabok at dugo, ay naging buhay na anyo ng disiplina na hindi kayang wasakin ng bulag na galit. Napilitan siyang ilabas ang baril mula sa kanyang bulsa, na ikinagulat ng lahat. Mabilis na kumilos ang kanyang kanang kamay, hinugot ang sandata ng walang pag-aalinlangan, at itinutok ito sa itaas, hindi sa sinuman, kundi bilang isang babala. Ang tunog ng metal na umigkas nang lumabas ang baril ay sapat na upang matigilan ang 7 opisyal. Ang kanilang mga mukha na kanina'y puno ng galit ay ngayon ay napalitan ng takot. Ang mga mamamayan na nanonood ay napigil ang hininga, maging ang hangin ay tila huminto sa pag-ihip. Sino ang mag-aakala na ang maruming mga ngalakal na ito ay may dalang baril? Ngunit ang mas nakakagulat ay hindi ang baril, kundi ang paraan ng paghawak ni Maya rito. Kalmado, matatag, walang panginginig. Hindi siya sumigaw, hindi nagbanta. Siya ay nakatayo lamang, ang kanyang mga mata ay sinusuri isa-isa ang kanilang mga mukha na ngayon ay namumutla. Sa kanyang katahimikan, malinaw na maririnig ang mensaheng hindi kailangang bigkasin, hindi ako ang inyong biktima. Ako ang batas na dumating nang nagbabalat kayo. At sa unang pagkakataon sa loob ng mahabang panahon, naramdaman ng mga tiwaling opisyal na sila ay maliit, hindi dahil sa baril, kundi dahil sa pagkaalam na ang kanilang mga krimen ay sa wakas ay nakita ng mga matang hindi mabibili. Hindi siya bumaril, sa halip ay ibinalik niya ang sandata sa lalagyan nito at hinarap sila ng walang armas. Ang kanyang mga kilos ay kalmado, puno ng kontrol. Na para bang ang baril ay isang babala lamang, hindi isang solusyon. Alam ni Maya na ang katarungan ay hindi itinatayo sa bala, kundi sa tapang na tumayo ng tuwid nang hindi sinisira ang dignidad ng kalaban. Tinitigan niya ang 7 opisyal isa-isa. Ang kanyang mga mata ay hindi nag-aalab sa galit, kundi nagpapakita ng isang paniniwala na mas matalas pa sa baril. Akala ninyo, ang uniforme ninyo ang magpoprotekta sa inyo, sabi niya ng marahan, ang kanyang boses ay matatag, ngunit hindi nanginginig. Ngunit ngayong araw, malalaman ninyo na ang uniforme ay hindi kalasag, kundi isang responsibilidad. Ang hangin sa paligid ng sangandaan ay tila bumigat, hindi dahil sa init, kundi dahil sa katotohanang sa wakas ay nagsalita. At sa pagkakataong ito, walang sinumang nangahas na patahimikin siya. Gamit ang mataas na antas ng martial arts, isa-isang gumanti ng atake si Maya ng may tumpak na mga kilos. Ang kanyang katawan ay magaan na parang hangin, ngunit bawat suntok at sipa niya ay tumatama na parang martilyo. Hindi siya sumugod ng basta-basta. Pinili niya ang kanyang mga target, tuhod, pulso, mga pressure point na nagpapawala ng balanse sa kalaban ng walang permanenteng pinsala. Ang unang opisyal ay bumagsak na hawak ang tiyan. Ang pangalawa ay tumilapon dahil sa isang sweeping kick. Ang pangatlo ay sumigaw nang ang kanyang braso ay pilit na ipinilipit sa likod. Ang kanyang mga kilos ay mabilis, episyente, walang drama, tulad ng isang sayaw ng disiplina na isinilang mula sa maraming taon ng pagsasanay. Ang mga mamamayan na nanonood ay hindi makapaniwala na mula sa katawan ng isang tila, mahinang mga ngalakal ay lumabas ang isang lakas na sanay, kontrolado, at puno ng dignidad. Kahit na sinubukan ng isa sa mga opisyal na bunutin ang kanyang baril, si Maya ay nasa likuran na niya sa isang iglap, pinilayan ang kanyang kamay bago pa man mahila ang gatilyo. Hindi ito isang away-kalye. Ito ay pagpapatupad ng batas na kumikilos gamit ang 2 kamay at isang pusong hindi natitinag.
Bawat kilos niya ay kalmado, kontrolado, ngunit nakamamatay. Walang labis na emosyon, tanging disiplina. Hindi hinabol ni Maya ang personal na kasiyahan, hindi niya nais na gantihan ang sakit na kanyang natanggap, lalo na ang hamakin ang kanyang mga kalaban. Lumaban siya na parang tubig, dumadaloy ayon sa hugis ng banta, at pagkatapos ay sinisira ito gamit ang isang hindi nakikitang presyon. Isang opisyal ang sumubok na sumuntok mula sa gilid, ngunit umikot na si Maya, sinangga ito gamit ang kanyang braso, at pagkatapos ay diniinan ang siko ng kalaban hanggang sa ito ay bumagsak na pigil ang hininga. Ang isa pa ay tumakbo para sumugod mula sa likuran, ngunit marahan siyang tumalon sa gilid, pinabagsak ito gamit ang isang chokehold na nagpawalang kilos dito. Walang sigaw ng tagumpay, walang pangungutya. Tanging malalim na paghinga at ang susunod na galaw. Sa gitna ng alikabok at usok mula sa nasusunog na bote, ang kanyang katawan ay gumalaw na parang isang anino na sa wakas ay naglakas loob na magpakita, hindi para manira, kundi para ipaalala na ang katarungan ay buhay pa. Sa loob lamang ng ilang minuto, ang 7 opisyal ay nakahandusay na sa sakit. Ang kanilang mga mukha ay namumutla at puno ng takot. Ang pinakamataba, na siyang pinakamayabang kanina, ay ngayon ay nakaupo at nakasandal sa bangketa. Ang kanyang paghinga ay hirap, ang kanyang mga mata ay nagluluha, hindi dahil sa sugat, kundi dahil sa kanyang amor proprio na gumuho ng walang natira. Ang kanilang mga uniforme na dati ay simbolo ng kapangyarihan ay ngayon ay tila isang maskara na natanggal, inilalantad ang kanilang tunay na mukha, duwag, sakim at walang laman. Hindi na sila nangahas na tumingin kay Maya. Kahit na siya ay nakatayo sa gitna nila, tahimik, walang ngiti, walang galit, sila ay nakayuko na parang mga batang nahuling nagnanakaw. Ang mga mamamayan na nanonood ay hindi sumigaw, hindi tumawa. Sila ay tahimik lamang na para bang napagtanto na ang sandaling ito ay hindi tungkol sa karahasan, kundi tungkol sa karangalang na ibalik. At sa gitna ng kalsada na matagal nang naging lugar ng pangingikil, ngayon ay nakatayo ang isang dalaga na nagpatunay na ang katotohanan ay hindi nangangailangan ng uniforme para igalang, sapat na ang tapang na tumayo mag-isa. Ang pinakamatabang pulis ay umiyak, humihingi ng tawad, pakiramdam ay walang laman matapos mawala ang kanyang huwad na kapangyarihan. Ang kanyang mga luha ay humalo sa alikabok sa kanyang pisngi. Ang kanyang boses ay putol-putol, hindi dahil sa pisikal na sakit, kundi dahil sa pagkaalam na ang mundong matagal niyang pinagharian sa pamamagitan ng pananakot at pera ay gumuho sa loob lamang ng ilang minuto. Tinitigan niya ang kanyang nanginginig na mga kamay. Ang mga kamay na sanay tumanggap ng tilagay ay ngayon ay walang magawa kahit na para takpan ang sariling mukha. Patawad, nagkamali kami. Humihingi kami ng tawad, sabi niya ng marahan. Ang kanyang boses ay hindi na kasing lakas tulad ng noong iniinsulto niya si Maya bilang pulubi. Ang kanyang mga kasamahan ay tahimik, hindi nangangahas magsalita. Ang kanilang mga uniforme ngayon ay tila mabigat, hindi dahil sa tela, kundi dahil sa bigat ng kasalanan na matagal na nilang itinatago sa likod ng tsapa. Alam nilang hindi lamang ito isang pisikal na pagkatalo, ito ay isang paghatol mula sa mga taong matagal na nilang inaapakan. Ginamit ni Maya ang lubid na kinuha niya mula sa kanyang sako upang gapusin ang kanilang mga kamay. Ang kanyang mga kilos ay mabilis, episyente, walang pagkamuhi. Hindi niya masyadong hinigpitan ang tali, ngunit sapat na upang hindi nila ito matanggal. Isa-isa, ang mga kamay na sanay kumuha ng pera mula sa mga mamamayan ay ngayon ay nakagapos. Isang simbolo na ang kapangyarihang inaabuso ay tiyak na lilimitahan. Hindi siya nagsalita ng marami, hindi na kailangan. Bawat kilos niya ay isang matatag na pangungusap. Hindi ako ang nagpaparusa sa inyo, kundi ang mga batas na inyong nilabag. Ang mga mamamayan ay nagsimulang lumapit. Dahan-dahan, maingat, na para bang hindi makapaniwala na ang eksenang ito ay totoo. Isang maliit na bata ang tumakbo sa harap at inihagis ang isang basyong bote ng plastik sa isa sa mga opisyal. Hindi para saktan kundi bilang isang simbolo. Ngayon, kayo naman ang basura. Hindi ito pinigilan ni Maya. Tumingin lamang siya sa langit sandali at pagkatapos ay inilabas ang kanyang telepono. Hindi pa tapos ang misyon, ngunit sa unang pagkakataon sa loob ng mahabang panahon, naramdaman niyang ang lungsod na ito ay maaaring huminga ng maluwag. Dahil ang katarungan ay hindi lamang tungkol sa pagpaparusa, kundi sa pagbabalik ng pakiramdam ng seguridad sa mga walang boses.
Inilabas ni Maya ang kanyang naka-encrypt na telepono at iniulat ang tagumpay ng kanyang misyon sa kanyang commander. Ang kanyang maruruming daliri ay mabilis na pinindot ang mga pindutan, ngunit tiyak. Target secured, 7 tao. Kumpleto ang visual at audio evidence, sabi niya ng marahan. Ang kanyang boses ay kalmado kahit na hindi pa tuluyang stable ang kanyang paghinga. Sa kabilang linya, ang boses ng commander ay puno ng ginhawa, ngunit matatag. Hawakan mo sila dyan. Papunta na ang tulong. Ibinalik ni Maya ang telepono sa bulsa ng kanyang pantalon at tumayo ng tuwid sa gitna ng kalsada na ngayon ay tahimik na. Tahimik hindi dahil sa takot, kundi dahil lahat ay naghihintay kung ano ang susunod na mangyayari. Hindi siya umupo, hindi nagpahinga kahit napagod ang kanyang katawan. Alam niyang hindi pa tapos ang kanyang tungkulin hanggat hindi pa tuluyang nasa kamay ng mga otoridad ang mga tiwaling opisyal na iyon. At sa ilalim ng parehong sikat ng araw na sumaksi sa kawalang katarungan kanina, ngayon ay nakatayo siya bilang isang bantay upang hindi makatakas ang krimen. Wala pang 5 minuto, isang tunog ng sirena ang narinig mula sa malayo. Una ay mahina, pagkatapos ay lalong lumilinaw. Isang matinis na tunog na sumisira sa tensyon ng tanghali, na kanina ay puno lamang ng ihip ng hangin at hirap na paghinga ng mga opisyal. Ang mga nagkumpulang mamamayan ay nagsimulang magbulungan. Ang kanilang mga mata ay nakatingin sa direksyon ng pangunahing kalsada na maihalong pag-asa at pag-iingat. Hindi nagtagal, 2 mobile ng pulisya ang lumitaw mula sa kanto, sinundan ng isang patrol car na may umiikot na ilaw. Huminto ang mga gulong nila sa mismong harap ng sangandaan. Bumukas ang mga pinto at mga opisyal na nakasuot ng formal na uniforme ang bumaba ng maisanay na kilos. Hindi sila mula sa parehong unit ng mga tiwaling pulis. Ito ay isang espesyal na team, direktang ipinadala mula sa Internal Affairs. Walang bati, walang paligoy-ligoy. Agad nilang nilapitan ang 7 nakagapos na lalaki, sinuri ang kanilang pagkakakilanlan, at pinalitan ang tali ng malamig at mabigat na posas. Si Maya ay nakatayo lamang sa gilid, tahimik, hinahayaang umandar ang proseso ng batas, dahil ito ang kanyang ipinaglaban mula pa sa simula. Hindi paghihiganti, kundi ang tamang pagpapatupad ng mga alituntunin. Ang 7 opisyal ay dinala sa mga mobile. Ang kanilang mga uniforme gayon ay naging isang pabigat, hindi isang karangalan. Hindi na sila naglalakad ng tuwid, ang kanilang mga ulo ay nakayuko, ang mga balikat ay bagsak, ang mga paa ay hinihila ng kahihiyang hindi maitago. Isa sa kanila ang lumingon kay Maya. Ang kanyang mga mata ay puno ng kawalan na para bang may gusto siyang sabihin, ngunit walang boses na lumabas. Itinulak siya ng isang opisyal sa likod ng marahan, ngunit matatag, at isinara ang pinto ng mobile na may malakas na kalabog na umalinggaw hanggang sa dulo ng kalsada. Pinaandar ang makina ng mga sasakyan. Muling tumunog ang sirena. Sa pagkakataong ito, hindi ito isang banta, kundi isang pangako na ang batas ay gumagana pa rin. Pinanood ng mga mamamayan ang pag-alis ng mga sasakyan sa katahimikan, ngunit sa kanilang mga mata ay may bagong liwanag. Isang liwanag na isinilang hindi mula sa tagumpay, kundi mula sa paniniwalang hindi na sila nag-iisa. At sa gitna ng mga taong unti-unting napapangiti, alam ni Maya na ang lungsod na ito ay kakatapos lang huminga sa unang pagkakataon sa tunay na kalayaan. Si Maya ay nasa gitna ng kalsada, nakasuot pa rin ang basahan. Ngunit ang kislap ng kanyang karangalan ay hindi maikakaila. May alikabok sa kanyang mukha, punit ang kanyang damit sa ilang bahagi, at may mga galos ang kanyang paa dahil sa pagkatapak at pagkatumba. Ngunit ang kanyang katawan ay tuwid, ang kanyang likod ay hindi na nakakuba. Ang mga mamamayan na kanina ay tinitingnan siya bilang isang mangangalakal ay ngayon ay tinitingnan siya ng may malalim na paggalang. Walang sumisigaw, walang yumayakap sa kanya. Sila ay tahimik lamang. Ngunit sa katahimikang iyon ay nakatago ang isang pasasalamat na mas malaki pa sa mga salita. Ang mga bata ay nakatingin sa kanya na parang isang bayani sa mga kwentong bayan. Habang ang mga matatanda ay marahang tumatango, na para bang nagsasabing, sa wakas, may isang naglakas loob. Hindi ngumiti si Maya, hindi siya nakaramdam ng pagmamalaki. Naramdaman lamang niya ang ginhawa. Dahil ang kanyang misyon ay hindi para kilalanin, kundi para gawing hindi na kailangang magtago ng katotohanan. Sinimulan siyang kilalanin ng mga tao,
hindi bilang isang mangangalakal, kundi bilang isang simbolo ng katapangan at katarungan. Ilang tao ang dahan-dahang lumapit, gustong magtanong kung sino ba talaga siya. Ngunit pinigilan nila ang kanilang sarili dahil napagtanto nilang hindi mahalaga ang kanyang pagkakakilanlan. Ang mahalaga ay ang kanyang ginawa. Tumayo ng mag-isa laban sa kawalang katarungang matagal nang itinuturing na hindi matatalo. Isang tindero ang nagbigay sa kanya ng isang bote ng mineral water na tinanggap ni Maya ng may maliit na tango. Sa isang sulok ng kalsada, isang teenager ang nagsimulang isulat ang kanyang kwento sa telepono, hindi bilang chismis, kundi bilang isang maliit na tala sa kasaysayan na karapat-dapat alalahanin. Walang nakakaalam kung saan siya nanggaling o kung saan siya pupunta pagkatapos nito. Ngunit alam ng lahat ang isang bagay. Hanggat may mga taong tulad ni Maya, ang lungsod na ito ay hindi kailanman tuluyang babagsak. At sa ilalim ng parehong sikat ng araw na sumaksi sa krimen kanina, ngayon ay isinilang ang isang bagong alamat, hindi tungkol sa lakas, kundi tungkol sa tapang na isinilang mula sa katahimikan at piniling magsalita. Ilang araw ang lumipas, tumanggap si Maya ng isang opisyal na parangal para sa kanyang katapangan sa paglaban sa katiwalian. Isang simpleng seremonya ang idinao sa bakuran ng tanggapan ng Internal Affairs. Dinaluhan ito ng mga matataas na opisyal, mga kinatawan ng mga mamamayan at mga miyembro ng media. Dumating siya hindi nakasuot ng basahan, kundi sa isang maayos na unipormeng pangserbisyo. Ngunit ang kanyang mukha ay nanatiling kalmado. Hindi nagbago sa kabila ng mga ilaw ng kamera o malakas na palakpakan. Nang iabot ng commander ang plaque, marahan lamang siyang tumango at bumulong, hindi ito para sa akin lamang. Ito ay para sa lahat ng naglakas loob na huwag nang manahimik. Sa gitna ng mga dumalo, ang mga mukha na dati takot ay ngayon ay nakangiti. Ang ina na nagtitinda ng gulay, ang tsuper ng tricycle, ang lola na madalas kinikikilan, lahat sila ay dumating hindi lamang para manood, kundi para kilalanin na ang katapangan ay nakakahawa at si Maya ang nagsilbing mitsa. Ang lungsod ngayon ay mas ligtas na. Ang mga mamamayan ay hindi na natatakot at ang pagpapatupad ng batas ay muling pinagkakatiwalaan bilang isang tunay na kapangyarihan. Ang mga iligal na checkpoint ay hindi na muling nangyari sa pangunahing sangandaan. Ang mga pulis na nagbabantay ngayon ay laging may dalang malinaw na mission order, magalang kumilos at hindi kailanman humihingi ng tilagay. Ang mga bata ay muling naglalaro malapit sa kalsada ng walang mahigpit na pagbabantay. Ang mga nagtitinda sa bangketa ay hindi na nagtatago ng pera sa loob ng sapatos, at ang tunog ng mga busina ay muling umingay, hindi dahil sa galit, kundi dahil sa normal na buhay na nagbalik. Minsan ay dumadaan si Maya sa kalsadang iyon. Hindi na nagbabalak kayo, naglalakad lamang ng ordinaryo. Ngunit sa tuwing siya ay dumadaan, binabati siya ng mga tao ng may paggalang. Hindi dahil siya ay isang ahente, kundi dahil minsan siyang naging boses nila noong lahat ay tahimik. At sa lungsod na dating puno ng takot, ngayon ay tumubo ang isang simpleng paniniwala na ang katarungan ay hindi isang panaginip. Ito ay totoo, basta't may isang maglakas loob na magsimula. Nakatayo si Maya sa gitna ng liwasang bayan na naliliwanagan ng ilaw ng dapit hapon, tinatanggap ang parangal para sa kanyang tagumpay at katapangan sa paglaban sa 7 tiwaling opisyal. Ang ilaw mula sa entablado ay tumatama sa kanyang kalmadong mukha, ngunit walang kayabangan doon. Tanging malalim na ginhawa. Ang pleke sa kanyang mga kamay ay hindi isang simbolo ng personal na tagumpay, kundi isang pagkilala na ang pananahimik ay hindi ang tanging pagpipilian. Sa gitna ng mga manonood, nakikita ang mga mukha na dati niyang nakitang nakayuko sa sangandaan. Ngayon sila ay nakangiti, tuwid ang tayo, at may tiwala sa sarili. Isang maliit na batang babae ang tumakbo pa sa harap at nagbigay sa kanya ng isang bulaklak ng sampagita na kinuha mula sa kanyang sariling buhok. Tinanggap ito ni Maya ng may mainit na puso at inilagay sa bulsa ng kanyang uniporme, isang tanda na ang katapangang kanyang ipinakita ay umabot na sa susunod na henerasyon. Ngayon, ang lungsod ay payapa na. Ang mga lansangan na dati puno ng tensyon ay ngayon ay buhay na may tawanan at ordinaryong usapan. Ang mga tiwaling opisyal na dati pakiramdam ay hindi tinatabla ng batas ay ngayon ay sumasailalim sa proseso ng paglilitis. At ang kanilang pagkakatanggal sa serbisyo ay naging isang matinding babala sa sinumang nagbabalak na abusuhin ang kapangyarihan. Hindi na madalas lumabas si Maya sa publiko pagkatapos noon.
Bumalik siya sa kanyang tahimik na tungkulin, nagpoprotekta mula sa likod ng mga anino. Ngunit ang kanyang presensya ay patuloy na nararamdaman. Sa tuwing may nakakaramdam ng takot, naaalala nila ang dalagang mga ngalakal na naglakas loob na sampalin ang kawalang katarungan sa sikat ng araw. At mula sa kwentong iyon, isang bagong paniniwala ang tumubo sa puso ng mga mamamayan, sapat na ang isang tao para baguhin ang lahat. Basta't pinili niyang tumayo, hindi tumakbo. Sa lungsod na ito, ang katarungan ay hindi natahimik. Ito ay naglalakad, minsan ay nakasuot ng bota, minsan ay nakatsinelas, ngunit laging may taas noo. Ang kwento ni Maya ay nagtuturo sa atin na ang katarungan ay hindi tumitingin sa anyo, edad, o katayuan sa lipunan. Ang tunay na katapangan ay hindi tungkol sa pisikal na lakas, kundi sa tapang na tumayo kapag lahat ay pinipiling manahimik. Huwag kailanman maliitin ang sinuman.